I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, magandang umaga po. Today is July 10, 2025. Ayan, mayroon tayong upload videos update. Nakakalungkot mga best, nakakasad ng puso at nakakakainis, no? So dahil dito mga best, mayroon tayong i-update sa inyo, kapwa nating mga Pilipino, mga kababayan. Ayan, no, sabi po ng DWIZ, basahin po natin para kompleto detalyado. Okay, sabi po dito mga kababayan, 17 Pilipinong tripulante nalula ng barkong MV Eternity C pinaghahanap pa. Wow, grabe, nakakasama ng loob, nakakalungkot. Ayon sa inilabas na informasyon ni DMW Secretary Hans Leo C. Dakdak, inatake ng grupong Houthi ang barkong MV Eternity C na mayroong 22 Pilipinong tripulante na tuluyan ng lumubog. Grabe, nakakasama ng loob, guys. 5 ang nasagip, 22 tripulante ang 5 sa 22 tripulante ang nasagip, samantala 17 ay patuloy pa ring hinahanap. Di ba guys, pag isang seaman, mayroon po silang training na swimming, di ba? So I hope na kapag nagamit nila yung kanilang training, na sana po na maligtas po sila. Ito po ang nakakalungkot. Bakit kanyo? Away po ng dalawang bansa, pati yung mga Pilipino na nagtatrabaho lang para sa pamilya na damay. Sana buhay pa sila. Kakawawa din naman ng kanilang pamilya na naiwan dito, sa umaasa sila ng kanilang mahal sa buhay ay ligtas. Ito po ang nakakalungkot. Grabe. Minsan iniisip natin, bakit kaya nangyayari yung ganitong trahedya, samantalang hindi ka naman nakakaapak ng tao. Kumbaga, wala ka naman na nadihadong tao, wala ka naman nasakta ng tao. Ang ginagawa mo lang is trabaho, no, para sa pamilya, para mabuhay ka, may panggastos araw-araw. Tapos ganito lang yung nangyari, So nakakasama ng loob kung talagang iisipin mo. So sa ating mga kababayan, I hope, no, sa mga seafarers, sa mga seaman, lagi po kayo magdasal, kasi si Lord laging gagabay kung kayo ay laging manalangin, no. Nakakalungkot guys, kasi ang anak ko din, no, sumasakay din ng barko So nakakasama ng loob. Para sa ating mga kababayan, hindi po na talagang ganyan ang buhay. Sa ano man ang magiging sitwasyon, kailangan po natin tanggapin. Kasi mga kababayan, mahirap din minsan, no? Alam nyo ba ang isang seaman, ang isang seafarers, kung gaano kahirap mag-apply, ang maghanap ng kumpanya, tapos mag-apply ka, kahirap kaya? Alam ko yan kasi yung anak ko nag-apply. Ang daming training, ang daming papel na talagang kailangan ayusin, mga requirements. Hindi lang po yun, financial, kailangan talaga. So ito pong nakakalungkot, sa kabila ng lahat na pinagpaguran mo itong trabaho na ito, mula umpisa na nag-apply ka hanggang doon at natanggap ka sa loob ng barko, kahirap din. Kasi ang kalaban nila dyan lungkot, mga kababayan, lungkot, kasi malayo sila sa kanilang pamilya, sa totoo lang. 'Di ba? Real talk po tayo. Biro mo ang paligid mo, pag lumabas ka ng ibig sabihin, pag nasa deck ka, titingnan mo ang tanawin, puro tubig, tapos ulap, mga ibon na dumadaan, tapos mga isda na lumalangoy, nagtatalon-talon.
Makikita mo yung mga balyena. Ay, nako, nakakalangkot. Tapos ganito pa yung trahedya. Sa kabila ng paghihirap nila, 'di ba? Ito pang nangyari. Sobrang nakakalungkot. Sana po kumbaga mahanap yung 17 na Pilipino tripulante. Kawawa naman, no? Itong mga, I hope God will will make a way para maparusahan talaga itong mga Houthi na ito. Ito yung mga salot ng mundo sa totoo lang. Itong last 2023, correct me if I'm wrong guys, or 22 ba yun? Ganun din. Sinalakay din nila. Mabuti kamo, yung mga tripulanting Pilipino, walang namatay. Buhay sila lahat. At yan naman ay nailigtas sila at naipauwi sila dito sa Pilipinas under the Marcos administration. O, 'di ba? O ito na naman. Ito ang masaklap dahil 17 ang nawawala. O, biro mo 'yun, mga kababayan. Nakakalungkot eh. O, so yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye yan babus. God bless Philippines.